Okay, so dahil ang pagdududa ay hindi palaging masama, okay? Ang pagdududa hindi laging masama, so ibig sabihin may mga pagdududa na talagang mali at kasalanan, ay may mga pagdududa din na hindi masama, di ba po? Kasi hindi lagi, no? Ganun bang presentation, Sister Deolita? Amen po. Okay. So, ngayon, hindi din masamang aminin, di ba po? Sa pagdududa na hindi masama. Or yung nagdududa ka, kasi masama talaga pagdududa, pwede rin aminin, pero hindi lang aminin. Okay. So, yun. Mangyari talaga yan. Depende yan sa tao kasi. Depende yan sa tao. Na masama man ang pagdududa na yan o hindi. Okay, i-define muna natin. Alin ang mga pagdududa ng kasalanan? Okay, yung pagdududa ng kasalanan ay hindi magdudulot sa katuturan. Okay? Nagdududa ka at ayaw mo nang matututo sa katotohanan. Yun po, makasalanan yan na pagdududa. Okay? So, ang pagdududa na magdala sa iyo sa katotohanan, ibig sabihin hindi ka nahinto sa pag-aspire o paghanap ng katotohanan, no? Katotohanan talaga, ha? Ibig sabihin ebidensya, testimony, lahat-lahat po ay talagang yun ang tamang pagdududa at hindi masama. Okay po? So, klarado na ito. So, pwedeng aminin o hindi po. Both party yan, both yan na pwedeng aminin o hindi kasi depende na sa tao po. Amen po. Ibig sabihin po, yun po yung matapat na pagdududa. Yes po. Ang pinaka-example natin sa ating ebanghelyo ngayon. Okay, nagdududa si Tomas. Ngunit, hindi na hinayaan ang pagdududa na yon. Mayroon pang sinasabing paghintay na makikita niya ang tunay, yung katotohanan patungkol sa sinasabi. Di ba po? Sinasabi ninyo, paniwalaan ko ba kayo agad? So, mayroong acquiring for more, no? Yung ebidensya. Okay yan. So, hindi po masama ang to see is to believe. Hindi yan masama at hindi yan mali. Okay po? That's very natural at hindi po mali. At lalo na, nga to see is to believe, ha? Na nagdala talaga sa iyong, anong tawag doon? Matinding pagpapaniwala. Okay? Ano nangyari kay Tomas? Di ba? Na more affirm niya at nakakahigit pa siya sa lahat ng mga apostoles kasi siya lang yung bukal nagsabi, Panginoon at Diyos ko. Okay. So, mas nakakahigit nga. So, yun po. Pag ang pagdududa, to see is to believe, ay talagang iba naman ang binibilib, yung mas lalo nang nagpapahamak sa'yo, ayun, yun ang depende talaga. Okay po. So, klarado na po sa mga lahat na nakikinig. Amen po. Brother Ike, okay. Second question. Mamaya na ako mag-share. Itanong ko muna sa iyo, Diretsa. So, sa panahon ngayon, maa-apply pa ba natin ang to see is to believe when it comes sa kay Jesus, sa Panginoon? Ulit po, sister, kasi mayroon dumaan kasi. Okay. Sabi ko, mamaya na ako mag-share. But sigundahan ko ang question ni Sister Violeta. Yes po, Sa panahon ngayon, maa-apply pa ba natin ang to see is to believe? Sa Panginoon. Sa Panginoon, yes, of course. Of course, ma-apply pa rin. Kaya nga sinabi ko nga, ang presentation ay hindi mali yan. To see is to believe, hindi yan mali. Lalo na yung pagdududa mo kay sa God, lalo mang more acquirance pa. Ibig sabihin, dadalhin ka sa malalim pa na pagpapaniwala o pananampalataya. Ayan po. Natural yan. So, exercise this naturality. Naturally yan. So, tanggapin yan na mayroon tayong ganon. Kahit saan larangan yan sa pagdududa pa sa God, walang problema yon. Hindi yan makasalanan. Ngunit, ay dadalhin mo more pa sa nga mapapaniwala ka. Okay ba?
So yun po ang hindi Brother, kasagutan. okay. In many ways nga, di ba? Depende sa atin. So, pangalawang tanong, paano yung mga kapwa natin na nag-ask ng miracle at hindi naman binigyan ng pagkakataon ang ina-ask niyang miracle to prove para maniwala siya sa ating Panginoon? Talaga hindi ibigay ng Diyos yan. Kasi iba naman yon. Humingi ka ng miracle, at prueba Lord, ito ay prueba. Tinitingnan din. Oo, talagang hindi ibigay ng Lord, o tinitingnan din. Ano bang intention mo sa miracle na yan? Ano ba yung intention mo sa hinihingi mo yan? Para lang ba na maprobahan? O mas mapalalim pa ang iyong panampalataya? Depende yan. So, ibig sabihin, Brother Ike, hindi ma-apply sa lahat ng bagay ang to see is to believe. Kasi, okay, ako mag-share na. Kasi sa akin dati, ako ay naniniwala sa to see is to believe, no? Hindi ako maniniwala hanggat hindi ko makita. But sa maraming pamamaraan, but when it comes to God, hindi ko na kailangan na to see is to believe. Kasi kung ilagay natin sa puso, sagutin niya man at hindi sagutin, nandyan siya. Hindi niya tayo pakawalan. But ang to see is to believe, sa ating pamumuhay, kailangan natin. Kasi ngayon, sasabihin ng tao, papadalhan ka ng ganito, kagaya, sample, sa mga kapatid ko, di ba, maraming nangyayari, abroad tayo, kailangan magpadala ka ng ganito, magpadala ka ng ganito. So, kailangan natin ng proof na ang pinapadala natin ay napupunta sa tamang pamamaraan. So, that is to see is to believe. But when it comes to God, paano natin sasabihin na to see is to believe sa panahon ngayon? Dahil kung sasabihin natin, kaya nagtanong ako sa iyo, ang mga kapwa natin nagtatanong ng milagro. Okay, Lord, maniniwala ako pag binigyan mo ako ng milagrong ganito. Paano kung hindi masagot ang milagro? Di ba mapoprostrate ang kapwa natin? But kung naniniwala ka na may Diyos, alam natin na nandyan siya, ano man ang hingin natin, ano man ang ibibigay natin, we trust sa Kanya, hindi na tayo madi-desperate, di ba? We have to wait. Sa akin pa ngayon, ang to see is to believe, hindi ko yan pakawalan. It depends sa sitwasyon, lalong tempo ngayon sa buhay natin. Nadadapa tayo dahil hindi tayo naniniwala tayo kaagad sa mga pinapakita natin nila ng mga tao na marunong manlinlang at kaagad-agad naniniwala tayo. So, di ba ang lalim nasa sa atin sa ngayong panahon na ito ay kailangan natin alamin dahil nandun na nga yung sinasabi na mag-ingat tayo, di ba? Siguro sa panahon na ito, yun yung sinasabi na mag-ingat tayo dahil maraming ang nandiling lang. So, when it comes sa ano ang share ni Brother Ted kanina, sa mas naman, kagaya noon, i-share ko sa inyo na gusto kong makinig kanina ng diretsahan kay brother Kiko, no? Kiko ba yun? Jipo. Pero nabagsak dahil tinanggal ko yung aking Bluetooth, ay namatay siya. So, sabi ko, steady ko lang sana para pag wala yung amo ko. Kasi kanina pagbaba niya, sabi niya, tay atenta ha, sabi niya. Kasi minsan hindi ko talaga maririnig. Babalik daw siya kaagad. So, ngayon, naputol. So, siyempre, parang hindi maganda, no? Marami na baka ganun. So, paano natin ma-adjust kasi ang isip natin minsan tayo rin ang gumagawa ng baka siya ay ganito, is a judgmental sa ating mga iniisip. Tayo rin ang gumagawa ng mga iniisip natin na baka, no? So sa akin, kagaya pag nagmas ay di ba pag tinaas na ang may sinasabi doon na take this is my body which will be given up to you. Pag sinabing take this, I open my hands sa aking isipan. Hindi ko alam sa inyo, Brother Ike, kung mali ito. But kung magmas ako, I always open my arms. Dahil pag sinabi niya, take this, hindi na ako maghihintay na kumbaga in my own idea, in my heart. I really open my
hands. Open my heart pag sinabi na take this. Sa dalawa na yan, di ba? Dalawa yan ang sinabi niya. Tapos, pag Our Father, syempre, nandun yung sinabi na, my Lord and my God. I will never forget, hindi ko yan malaman kung kailan ako nagsimula na i-open ang eyes ko about that, na I always say, my Lord and my God. Kasi noon siguro nagsisimba din ako na basta lang nagsimba, no? Dahil yun ang natutunan natin sa mga magulang natin. Tapos yung, alam ko hindi ako naka-attend ng explanation, hindi ko tanda, na alam ko pag nag-pray tayo ng Our Father, ay we close our hands to pray dahil ang narinig ko na ang sabi ay tayo ay nagdadasal. But I continue open my arms because nafe-feel ko na if I open my arms, I open everything. You know, kasama ng pagdadasal, kasama na yung puso ko, ang isipan ko, I open it for Him. Not just because I pray, everything I open it to Him. Dahil siya lang naman ang nakakaalam pang mga kapatid. So, ngayon nagiging bukal ako. Dahil minsan iniisip ko, I want to keep it. But I open my eyes na ang dami palang himala na mga binigay sa akin ng Panginoon na dapat ko i-share na it might be help, it might be curious, it might be, but God knows what is in my heart. So, sa ngayon, ang sinasabing to see is to believe, nandun pa rin yan, hindi mawawala sa mga paligid natin in our own situation, lalong-lalo na sa panahon na ito. But when it comes to God, siguro, hindi ko na maa-ask na to see is to believe. Once I accept Him, kahit man madapa ka, kahit man, ano man mangyari sa buhay, basta siguro, yun nga ang sabi na, tayo lang ang nawawala sa Kanya. Pag nandiyan siya sa puso natin, lagi siyang nakatingin sa atin. Kaya, to see is to believe sa Panginoon, hindi na yun sa akin. Alam ko na yung mga panahon noon, yung mga santos natin, at ito yung sinabi na kailangan niya ng proof na to see is to believe. It might be tama yun kasi noong panahon nila. Pero sa panahon ngayon natin, kailangan din natin ang to see is to believe, not because of God, not because ang Diyos ang magpapakita sa atin ng patotoo na siya nga ay Diyos. So, it's a doubtful, no? So, bakit kung maniniwala tayo, nandito na tayo, marami na nga tayong alam, meron pa ba tayong pagdududa? Once we accept it in our heart, in our whole life, nandiyan na ang Diyos, hindi na tayo magduda. Pero sa mga pamamaraan, maraming hacker ngayon, so kailangan natin mag-isip-isip, kailangan natin to see is to believe, kailangan natin ng proof. Amin ba, Brother Ike? So, salamat sa inyo na na-share ako. Alam ko, lahat tayo dito may kanya-kanyang sharing, may kanya-kanyang naranasan. But God is amazing and God is proven na mahal tayo ng Diyos. Hindi ko man ma-share lahat nung una, hindi ko alam kung paano i-share, na connected sa Kanya. But God knows what was in my heart. Hindi ako nadapa. Hindi ko, times that hindi ko mapigilan yung mga magalit tayo, normal, malicious, but God is always in my heart na siya ang nakakaalam ko ano ang pagkakamali ko. Judgment is always there, but dahil sa natutunan natin dito, I always put God in my heart. Hindi ko man masabi sa inyo na sinasabi na i-full dahil minsan ang sharing ng ating mga speaker ay kailangan nating hindi kagaya dito sa community natin na hindi natin bigyan ng sasabihin na pang gusto lang natin. Sa panahon ngayon, kagaya ng trabaho natin, hindi naman pwede na gustuhin natin pero dahil sa amo natin, kailangan din natin. So, alam ko na ang bawat isa nakakaunawa sa mga pagkakataon na yan, di ba? Dahil hindi na tayo kagaya dati na automatic mag-judge ang bawat isa. It might be I made mistake sa mga sinasabi ko sa inyo, pero patawarin nyo ako dahil
I'm not a perfect, no? So, God bless us sa ating lahat, sa mga sharing ko sa inyo, na magbibigay rin ng inspirasyon sa mga nararamdaman ko about sa ating Panginoon, na I know that anumang dapa, He's always there for me and sa ating lahat. Maraming salamat po. Salamat, sister. So, yes po, okay. Ganito, ilagay natin sa, sa sitwasyon, depende sa sitwasyon. Kung anumang pag-usapan nga hindi para kay God, to see is to believe. So, kung pag-usapan man patungkol kay God, hindi na yung to see is to believe. Okay, ilagay natin sa sitwasyon na ganito po. Pa-arrange natin ha. Yung sabi ni Sister Helen, ay sa ating panahon ngayon, yes po, para sa mga friends of the bar. Hindi natin expect ng ganyan na to see is to believe para kay God. Pero sa mga baguhan po, para sa mga nag-inquire pa, kakarinig lang nila sa Diyos. Hindi yan para sa atin, okay lang yan. Tama yung sister, nakumpara na niya noon kaysa ngayon. Tama yon. Inakayat na tayo na kakaiba ng ating sitwasyon ngayon. O kakaiba ng ating sitwasyon ngayon kasi nakikinig na tayo lagi. So hindi na sana yan. Kaya nga ang guidance ni brother kanina Kiko na hindi na doon sa to see is to believe, kundi believe and you will see. Kaya nga mayroong pagpapatuloy, pagpapadaloy at paglago ang kanyang anong tawag doon? Yung kanyang talk, no? Yung talk niya mula sa to see is to believe, and then at the end, believe and you will see, kasi kinakarry niya yung sinabi ni Jesus. Mapapala ang naniwala kahit na hindi nakikita. So, kinukunik yon. Ibig sabihin, there is a growth, there is a level up para sa mga sitwasyon na gaya natin, hindi na po. Okay, totoo yan. Pero applied ito sa lahat, lalo na nag-umpisa. Yung to see is to believe, para sa mga manglilinglad yan, para sa mga baguhan yan na makita mong tao at mayroong ipresenta na business o ano pa, to see is to believe, kailangan yan, prueba yan. At para din sa iyo na bago pa nakakilala sa Diyos, to see is to believe, kailangan din yan. This is an instrument to arrive for God. Basta para kay God. Pero pag hindi sa Diyos, yun ang sinasabing pagdududa na hinadlangan mo ang Diyos, ayun, yan ang sinabing kasalanan na pagdududa. So, yan, maganda ang Arismet, yung mga talk na yan, mula kay Brother Kiko sa ating pag-sharing, at ina-arrange na natin ngayon kung saan tayo ng level. Okay po? Okay ba, Sister Helen? Amen. Sister Nining po naman, Sister Jonah po naman ang ating hinga ng reflection kanya po nakatagal. Sandali lang, Brother Grover. Salamat po, Sister Brother Grover, sandali. Brother Ike, paano yung sinasabi natin na, di ba, yung tanda mo yung sinabi ni Father Bonnie na kahit mga pari ngayon, so sila ay bibigay ng mga advice sa mga kapwa natin, no? Paano, di ba, nagkakaroon din sila ng problema. So, nakikita natin na sila ay i-explain dahil tayo, mga believers tayo, nila na alam natin na sila ay nangunguna. So, paano yung mga pag naniwala tayo? Kasi one time doon may sinabing kapatid ko na sabi ko mag-confess kasi siya ay sabadista, yung panganay kong kapatid. Sabi niya, confess ka. Tingnan mo, yung pare nga dito ay nagre-rape. Alam mo, hindi ako biglang nakasagot. Tapos ang sabi ko sa kanya, kita mo, sabi ko, lumalapit ang kalaban dahil alam nila na yun ay nasa Panginoon na. So, nagpo-force, hindi naman lalapit ang kalaban sa kanya na. So, ang nilalapitan ng kalaban ay yung mga nasa Panginoon. So, hindi rin siya nakasagot. So, yun, ipaliwanag mo, Brother Ike, kung sa parting yun. Salamat po. Salamat, Sister Helen. Pagbigyan po naman natin Sister Jonah. Amen. Sige po, Sister Jonah. Yung may tanong si Sister Helen. Teka muna, may tanong yun. Anong tanong ni Sister Helen? May tanong pa? Ano doon? Sabi ko, di ba paano natin mapapatunayan dahil mostly sa ngayong panahon, kahit mga pari ay nalilinlang sa mga bagay-bagay na hindi natin dapat paniwalaan when it comes to God, no? Sa mga
Bible or mga tinuturo ng simbahan dahil sila mismo ay natitintal sa hindi magandang mga alam mo na. So paano natin malaman or paano natin i-control ang mga sarili natin to believe dahil tayo ay mga believers na sila ay nangunguna sa ating simbahan. Kaya nga, ang kwan lang natin dito, kung sila ang pari nagsalita, example lang natin, anong konkretong example halimbawa, may isang pari nagsalita, ano yung sinasalita niya, anong sinasabi? Sige nga, kasi mahirap kasing mag-say na Kagaya ng, di ba, pari nga siya. So, naniniwala tayo na siya ay pari. So, minsan kasi, pag sinabing pari, naniniwala tayo, believers tayo, di ba? So, tapos malaman-laman mo, ng rape pala siya. So, alam ko ang sagot, ang sabi ay pananagutan niya na, pero gusto kong ipaliwanag mo kung paano natin malaman sa mga kapwa natin dito sa OD kung may mga ganyang bagay, paano natin tanggapin na sila nga ay kahit pari sila natitintal na there is a temptation, paano tayo? More explanation, brother, ay para hindi tayo, kasi nandoon yung sabi, tingnan mo mga pare nga, confess kayo, sila nga nagkagaganito. So, more explanation para hindi tayo maano. So, more explanation dyan, very simple. Nga pare ay tao lamang at kahit na sa anong taas ang mga natutunan nila. Ako, kung mayroon akong nakakataas na natutunan kaysa inyo, marami akong kasalanan din na hindi nyo alam. Malaman lang ninyo ayan kung mayroong pagbubunyag, no? Parte ko or makikita ninyo, no? So, or sa bandang last judgment, no? Kasi makita naman ang ating mga kasalanan later on. Okay, magkaalaman na. Pero ngayon hindi pa kasi tinatago ko yan. Or makikita sa panglabas talaga kung ano iyon, ay lalabas yan kung anong tinatago. Pero hindi yan perfect kahit na pari yan. Ganun lang, tapos ipagdasal natin. Ganun lang po. Ganun lang ang pinakasikreto kasi dinidipinsahan natin bilang Kristiyano Katoliko. Hindi lahat ng pari na ganun at hindi man lahat na ganun, makasalanan pa rin, idasal natin. Ganun naman ang in-encourage sa simbahan, hindi natin i-chismis. Ganun lang po. Okay. Kasi hindi sila perfecto. Okay po? So, maging katuturan ba yung hindi perfecto? Para sa lahat. Applied para sa lahat. Kahit na pari sila, kahit na pope yan. Applied para sa lahat yan. Dahil hindi sila perfecto, sa kalimitan kung maging membro sa simbahan, magdasalan tayo. Hindi tayo magpakitaan na hindi natin dipinsahan ng bawat isa. Dipinsahan natin laban sa ating mga kaaway. Yan po. Kasi kasama natin yung Kristiyano Katoliko. Diba? Talaga, no? Brother Ike. Yung isa po, saka muna. Sino yung natawag ko na? na ako kasi tulog May na nata- ako. Kasi si sister ko na baka makalimutan yung kanyang sinabi. Okay. Ako po, Brother Ike, Sister Jonah po. Na-recall ko lang po yung dating nadinig ko in regarding po doon sa to see is to believe in connection po doon sa ating pananampalataya. So, minsan, nagkakameron din po ako ng mga yung sa ibang sekta, na-recall ko, sabi ko simple lang kasi ang pananampalatayang Kristiyano. Kung lagi natin sasabihin to see is to believe, ito ang isipin mo, ang hangin ba nakikita mo? Pero naniniwala kang may hangin. Nararamdaman mo na may hangin. At pag nawala ang hangin, I'm sure patay ka. So ganun lang kasimple ang sinabi ko sa kanya. And siguro napaisip din siya, hindi na lang siya umimik. So yun lang po yung maikli kong ma-share na regarding po sa kasi ito pananampalataya ko. So siguro respeto na din lang pero may impact sa kanya yung sinabi ko. So yun lang po, Brother Ike. Thank you po. Okay. Salamat, sister. So, totoo naman, no? Yung pangrason na ganun, simpleng na pangrason at may katuturan sa sinabing hindi lahat nga puprubahan mo kasi
hindi siya nag-exist o hindi umiiral, nandyan naman. Hindi lang natin nakikita. Okay, salamat sa isang kuwan na yan, example. Paano explain din na sandali ang katuturan na nandyan siya pero hindi mo lang nakikita. Okay, Sister Rosejen, may nakalimutan ka? Oh, may kalimutan. Hindi. Biglang curiosity lang dun sa sinabi ni Sister Helen about dun sa, ang una dun sa Sabadista na pinapakupisa niya. Diba? Ang sagot ng Sabadista, huwag na tayo mag-names ng pangalan nila o ano. Ang sabi ng Sabadista, ngayon pare, ng rape. Diba? Pero iniisip ko rin, wala akong tinitingnang tama, walang mali, no? In my own way of reasoning, ano? Kasi bago natin husgahan ng tao, it's against my words, against your words. Like for example, yung misinterpretation. Paano nagkaroon ng rape case? Dinalabas siya? Siyempre may mga force yan. O out of I'm just the legal situation. But sad to say, our situation is yung nakita ko, like for example, nakita ko bigla kaming nagkayapusan ni yung pala biso-biso lang ni Brother Ike, ano? Kung silusa si Sister Markel, di ba magagalit yun? Kasi bakit kayo nakitang nagyayapos pero wala naman pala talagang relasyon. So magkakaroon na ngayon ito ng maling interpretation, no? Tayo dito mahilig magbiso-biso. Kaya isang imahinasyon na nagbigay siya ng malalang sitwasyon. Binibigay ko na nga sarili ko, kung si Brother Ike, tatata ko, na actually, wala naman talaga friendship, brotherhood, since dahil dun sa maling pag-iisip, nangyari nga ito. So kung by force, sigurado ba talaga at paano nangyari? Paano yung mga dahilan? So it takes two to tango bago natin tingnan ang sabi nga ng di ba, ng ating simbahan. Regardless, ano man ang sitwasyon ng pare, kasi ay mananatiling pare, it is our faith, no? Nasa ating Panginoon na yung to see is to believe, yun mo naman, no? Makita natin yung katotohanan at hindi dapat tayo nadidistract doon sa sinabi o sa pananaw ng iba. Kasi ang pananaw, ito na lang, personal ko to personal ko karanasan. Aring ngayon o nakaraan, mayroon yan silang terminology sa akin. Ang tawag sa akin ay as if, bida-bida, as if ganito. Sabi ko, kung titingnan mo ang sarili mo, hindi yan ang intention mo, ano. May mga bagay sa sarili na kailangan mong lunukin. Not because totoo yung mga nangyayari sa buhay mo. But dahil may gusto kang, may ginagampanan kang isang bagay. Sabi ko, alam mo, Lord, ito hinihingi ko. To clear that situation na hindi nila alam, sana alamin muna nila. May mga bagay sa situation ko na nagbibigay lang talaga sa akin. Nalakas ay ang aking pananampalataya, ang strength na binibigay ni Lord sa akin at ang patience. Ano po? But there are a certain point in my life na sino bang pwedeng magdepensa sa akin? Sino bang magprotekta sa aking sarili? Kung ako mismo sa aking sarili ay hindi ko pwedeng protektahan, no? In my own way. So, mga pangyayari, na nangyayari din naman, sabi ko, hindi po pwede yung binubusalan ka lagi. Hindi po pwede yung pag sinabing tumalon ka, itatalon ka. Then, ang akala nila para makita sabihin, magiging wise, no? Tulad ng to see is to believe na kung na-apply ba natin sa kasalukuyan. Kasi ito discernment natin to do what is right. Nandiyan ang lahat ng guidance ni Lord, nandiyan ang lahat ng commandments ni Lord. Pero ano pag nasa sarili natin? Are we really that obedient to the commandments of God? Siguro yun. Yun ang sinasabi ko. Kasi minsan, naglalaro din sa isip ko, makapigil mo yung bibig mo. Dahil minsan, ang bibig ko, wala ang out of
may out of my consciousness, may mga bagay akong nababanggit na nakakatama na pala sa ating kapwa. Katulad din ng mga apostoles na kasama ni Jesus. Katulad din ni Jesus na inilitis ni Poncio Pilato. Di ba sabi niya, ikaw ba talaga ang hari ng mga Hudyo? Ikaw may sabi niya. Katulad ni Thomas na ginamit siya ng Panginoon para magamit din natin sa highest form of our worship, which is in the liturgy, the Mass, yung Panginoon produce ko, na ito yung sinabi ni Thomas na pinapatunayan. Sige, tusok, ilagay mo na. Di ba? Pero tayo, bilang mananampalataya para sa akin, kung nandiyan na si Lord, kasi hindi rin naman siguro, baka di rin naman tayo nananampalataya kung hindi naman nagpakatao dito si Jesus Christ, di ba? Ginamit si Inang Maria sa pamagitan ng Banal na Espiritu, nagpakatao siya para makita natin na totoo talaga na ang ating Panginoon ay totoong tao at totoong Diyos. At ito ay nakita din natin sa Genesis during the creation. O, di ba? On the 6 days, ang sabi gawin natin ng tao na kawanis natin. O, di ba? Sa kabila ng lahat ang nangyayari doon sa history of salvation, wala namang naniniwala eh. May iba lang na sumunod like Noah, Moses, di ba? Yung mga ganun. So, for me, to see is to believe, ay maniwala muna ako na lumilipad ang aeroplano. Alam ko, makakarating ako dun sa patutunguhan ko. Kasi kung di ako maniniwala, magkakaroon ako ng takot. Ay, paano lilipad yung mga bakal na yan? Sabi, can you imagine how mysterious is God is? The mysterious way of giving us the opportunity to see His goodness in us in a different way. Those medicine, tama sinabi niya, yung hangin, yung nararamdaman kong pain, yung nararamdaman kong saya, it is a mystery of God that we cannot fathom man, hindi tayo lagatatin, kayang arukin ang kanyang biyaya. Kailangan lang natin maniwala sa kanya, no, na talagang may Diyos na totoo at may Diyos na buhay na nagpakatao para tayo iligtas. Kaya ba sa kanila ngayon, basta ako naniniwala dahil hanggang ngayon, nakatayo ako dito, buhay pa, sama ko kayo. Glory to God, natulog yung ama ko na hindi nga ako naririnig. Thank you so much sa inyong lahat. O, Sister Marita, nakita ko yung pagmahal. At si Millie. O, di ba, sagutin ko nga sana si brother kanina ng Tobero, tapos Vero na lang kasi hindi na to. Sabi ko, di ba yung Tobero, ang Vero ay dito sa amin ay totoo. Di ba? Ay, Vero, totoo. O, di ba? Are you sure? Salamat, brother Ike. At sa inyo. Okay, Brother Grover, sige po. Brother Grover. Wala na po si Brother Grover. Okay. Okay. Meron pa po bang mga katanungan o mga sharing? Bro, wala ka na po bang sasabihin? Sige, Sister Marita. Maikling-maikli yung ni Sister Helen. Kasi lahat naman po tayo, maski pare, they are still human pa rin naman po talaga. At ang pwede nating isagot doon sa kanila, hindi naman po lahat siguro ng po ba yung sa Batista, tama po? Lahat po ba sila ay hindi ba nagkakamali? Ganon din po ang ating mga kaparihan. At ang pinaka-safe na pwede nating isagot sa kanila mula sa 1:20:29. Sapagkat ako'y nakita mo, kaya sumasampalataya ka. Mapapalad ang mga hindi nakakakita, ngunit sumasampalataya. Ayun po. And para hindi po tayo magkakamali, kasi sa totoo lang ayoko rin pong
debate sa mga ganun na bagay kasi wala rin lang namang patutunguhan na makipagdebate tayo. So, mas maigi na through action, nakikita nila kung gaano yung faith natin para sa ganun, mas maakay pa po natin sila. And then, pwede rin po nating sabihin sa kanila mula sa Hebrew 11 to 11 verse 1 na now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Ayan po. Yun po yung pinaka-safest na verses na pwede nating isagot sa kanila. Kung hindi po natin ma-memorize, kaya ko po, hindi ko na po kabisado sa anong verses ko makikita yon. So, siguro yung pinaka-root word na lang po ang pwede nating isagot sa kanila para sa ganun po is mas nakabase pa rin po sa ating Biblia ang mga sagot natin at hindi po natin kailangan, ulitin ko po, hindi po natin kailangan siraan ang bawat relihiyon o sekta ng relihiyon sapagkat lahat po tayo ay looking forward sa ating Panginoon kasi sabi nga po na nila kung sino man ang pumahayo at nagbabahagi ng aking salita, wag nyo silang susuwayin. Pagkos, magpatuloy lamang po tayo. Ayun lang po, maraming salamat po my brothers and sister and God bless po. Magandang hapon po sa Pilipinas. Salamat, Sister Marita. Maraming salamat po sa inyo mga kapatid. Meron pa po bang katanungan? Okay na po, Brother Ike. Magre-reflective song na po ako. Bro Ike. Okay po. Okay na po. Okay po. Salamat po, Brother Ike and Brother Ted. Salamat po sa inyo at sa mga kapatid na naghayag ng kanilang mga sharing. Salamat po sa inyo ng marami.